Thank you, Pastor Eldan. We appreciate the way you're leading our worship. Thank you, worship team. I think you're getting better. I think hindi mangyayari yung kinatatakutan nila, Sister Thelma, na nagpe-pray daw sila nung nasa US kami. Lord, dinadalangin namin sila, Pastor at Pastora, na hindi maengganyo na manatili sa US at kalimutan kami dito. Hindi po, with the kind of worship we have and with the kind of mga servants ng Panginoon dito, with the way we praise the Lord, hindi po namin maiiwan ito. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa kanyang mga lingkod na frontliners, nasa worship team, and of course, those who have been working behind the scenes. Thank you very much sa inyong paglilingkod. As Pastor Eldan has said, we are starting a new series sa ating worship messages ngayong araw na to. It's going to be short, but I think it's important bago tayo pumunta sa next series natin, which is the letters of Jesus to the churches. Okay? Sino pong pinakasikat na tao sa buhay mo? Sino po yung pag narinig mo pangalan ni Kawin, napapalingon, napapasigaw, napapalakpak? Sino ba yung talagang nagbibigay ng, if I may use the term, kilig sa'yo? Of course, alam natin sa ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos, bilang mananampalataya sa ating Panginoong Yesus, there is one name that we adore the most, that we love the most, na siyang naggumigising sa atin, siyang nagbibigay ng sigaw sa atin, siyang nagbibigay ng awit sa atin. Walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Yesus, the name of Jesus. The name of Jesus. Isigaw nga natin, Jesus. Jesus! Amen. Nais ko pong tumayo tayo muli, basahin natin ng Philippians chapter 2. Bagamat highlight natin ay 9 to 11, mas mabuting for context, we can read mula po sa verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Father, as we look into your word this morning, inihiling po namin ng iyong Holy Spirit ang maguna sa inyong lingkod sa pagpapahayag ng inyong salita, kayong mag-empower at kayong magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa, Panginoon, upang matanggap ito at maliwanagan ang puso at kaluluwa ng bawat isa. At Lord, sa lahat po ng iyong gagawin sa amin, sa mga pagpapalang espiritual na iyong ipagkakaloob, magiging maingat po kami sa pagbabalik sa inyo ng lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, amen and amen. Please take your seats. Ang sarap pong pumunta sa church pag alam mong pupuntahan mo rito ang ating Panginoon at aawitan mo siya at posibleng gumawa siya ng dakilang bagay sa iyong buhay. That He can touch you in a very special way. At syempre, masarap din talagang pumunta sa church, lalong-lalo na pag hindi umuulan, di ba? It has been very difficult the past few times, but this time, the Lord has given us a very beautiful weather. Bagamat ang team po natin sa series na ito ay The Name of Jesus, nais ko pong tingnan natin ng message na ito, itong araw na to,
as a general introduction. Natutukoy po sa tatlong theme na titingnan natin. Ano po yung theme na yon? Una, the glory of the name of Jesus. Pangalawa, the authority of the name of Jesus. Pangatlo, the responsibility to the name of Jesus. Okay. Sa bawat message po, titingnan natin, i-highlight natin yung bawat isa doon. Pero halo-halo po. Hindi mo pwedeng talakayin ng glory nang hindi mo tinitingnan ng authority at hindi mo inaangkin yung responsibility mo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Today, the name of Jesus has the highest glory. Ang pangalan ni Jesus, siyang tumatanggap, siyang mayroong pinakamataas na kaluwalhatian at karangalan sa ating buhay, sa ating panahon, sa buong sanglibutan. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Kaya nga ang Diyos, itinaas ang ating Panginoon Yesus sa pinakamataas na lugar at binigyan siya ng isang pangalan na higit pa sa anumang pangalan sa buong sanglibutan. Mga kapatid, ngayon pa sabihin na lang natin, Jesus is exalted to the highest place. Ang Panginoong Yesus ay tinataas sa pinakamataas na lugar sa sanglibutan. Think of the highest place with the greatest power and fame and glory. Know that Jesus gets the highest glory and the greatest authority. Isipin mo kung anong lugar ang iniisip mong pinakamataas. Isipin mo kung sinong tao ang iniisip mong pinakamakapangyarihan. Hindi pwedeng ipantay sa kadakilaan, kapangyarihan, karangyaan ng ating Panginoon Yesus. Isipin mo po ang mga leader natin na nasa Malacanang, nasa Senado, nasa Kongreso, na nasa military establishment, nasa PNP, sa mga local government, mararangya, mga sikat ang kanilang mga pangalan, sila'y may kapangyarihan, pero ang kanilang pangalan at kapangyarihan ay hindi pwedeng ipantay sa pangalan at kapangyarihan ng ating Panginoon Yesus because Jesus has the highest glory and the greatest authority. Think of Washington, D.C., dun sa White House. Think of President Biden. Maging ang mga senator, congressman, dun sa Capitol. Ang kanilang mga governors. Sila'y makapangyarihan at sila'y mga sikat. Pero wala pong pwedeng ipantay sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa karangalan ng ating Panginoong Yesus. Think of Moscow. Kung nasaan si Vladimir Putin na sinasabing siya pinakamakapangyarihan, kasama ng kanyang political party. Pero ano mang gawin ni Vladimir Putin, hindi pwedeng ipantay ang kanyang kapangyarihan, hindi pwedeng ipantay ang kanyang karangalan sa ating Panginoong Yesus because only Jesus has the greatest authority and the highest glory. Think of all the leaders sa China, ang kanilang politburo, ang kanilang political party. Sabi sila'y makapangyarihan. Wala silang ibang ginagalang kundi ang kanilang kagustuhan. Pero kapatid, ang kapangyarihan ng mga leader ng Communist China, ang kanilang karangalan, ang kanilang kasikatan na hindi pwedeng ipantay sa karangalan at kasikatan ng ating Panginoong Yesus. Idagdag mo na rito ang lahat ng mga leaders sa Asia, sa Africa, sa Europe, at saka Latin America. None of all the leaders here, kahit pagsamasamahin mo pa sila, hindi pwedeng ipantay sa karangalan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Only Jesus, pwede nating awitin yung inawit natin, He has no rival. At sana ganun din siya sa ating mga buhay. Tingnan po ninyo, isipin ninyo mga kapatid, all the names of the millionaires and billionaires in the world. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk, and so many others. All the billionaires in the Philippines. Tataka nga lang ako, bakit maraming bilyonaryo sa Pilipinas ay maikli ang pangalan, ano? Kaya madaling tandaan. You combine all the resources and the glory and the power ng lahat ng mga billionaires of the world, hindi pwedeng ipantay sa kapangyarihan, kasikatan, karangalan ng ating Panginoong Yesus. Only Jesus
He's the one who has no rival. Idagdag mo na po ang lahat ng celebrities na pinanonood natin mula sa Hollywood, mula sa Bollywood, mula sa Korea, mula sa VU, Netflix, Hulu, Disney, and Prime. There is no celebrity that is more glorious than the Lord Jesus Christ. Sapagkat natatangi, nag-iisa ang ating Panginoong Yesus. He is exalted in the highest place. He is number one in the universe, okay? Jesus' name is greater, not only among the leaders of the world, not only among the billionaires of the world. May mga kaibigan akong preachers, sinasabi nila, the name that is above every name, the name of Jesus is greater than any sickness, than any disease. The name of Jesus is greater than cancer. The name of Jesus is greater than heart problems. The name of Jesus is greater than virus. The name of Jesus is greater than anything that will attack your body. Because His name is the name that is above every name. Name it, whatever it is, Jesus' name is the greatest. Hallelujah. How important is the name of Jesus? Dahil po sa Kanyang ginawa, pagkamatay sa krus, sa Kanyang matagumpay na pagbangon mula sa kamatayan, sa Kanyang pagbabalik sa langit, God has exalted Him to the very highest place in the universe. He has the greatest name in the whole universe. No one can be compared to Him. Wala siyang katulad, wala siyang kaparis, wala siyang karibal. He is number one and there is no number two. Tandaan po niyo yun eh. Kasi pag sinasabi niya, He's your number one to me. Sabi ni Sharon, ayaw ko ng number one. Kasi pag may number one, may number two eh. Di ba? At kung minsan yung number two, gustong umagaw, gustong maging number one. Di ba? Jesus is number one and there is no number two. Na para bagang tinambak mo lahat ng mga sikat dyan. At pagkatapos, nandun lang sa itaas si Jesus. No. Si Jesus ay natatangi, walang katulad. He stands alone. He is a category unto Himself. Iba at unique ang level ng ating Panginoong Jesus. His name is the greatest name of all. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. What is in a name? Ano ba yung nasa pangalan ng tao? Kung sa Pilipinas, sa modern culture, ang pangalan naman ang kilalaman sa buhay. Diba? Ang dami nga dito, ang pangalan nila ay Jesus. Pero ang buhay nila, Diyos ko, malayo kay Jesus. Hindi nga naniniwala kay Jesus Christ. Diba? Ang dami nga dyan ang pangalan na angel. Di bali na lang. Ang dami dyan ang pangalan na Mary. Oh no. Sapagkat sa atin, basta pinili lang na magulang, yun na. Nagustuhan natin. Nung kasikatan ni Sharon, ang dami naming mga members, ang kanilang anak ang pangalan ay Sharon. Nung mipili kami ng pangalan sa mga anak namin, ang pinili namin, yung pangarap namin, maging sana maging ganito sila. Elvin, Joseph, Daniel. Tataka yung iba, saan magaling ni Elvin? Combination po ng pangalan namin yun. Sa Biblia po, kung ano yung tao, yun ang pangalan. Okay? Names in the Bible often represent the character, personality, origin, or destiny of different people. Kung ano yung buhay, yung personality niya, yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang patutunguhan ng iba't ibang mga tao. Ganun po sa Biblia. Halimbawa, si Joshua, siyang magdi-deliver, siyang magliligtas sa Israel. Iyon ang kanyang pangalan. Si Nabal, naku, ang ibig sabihin, fool. Talagang dami niyang kahibangan. Muntik na talaga siyang Nagtataka nga lang ako kay Nabal, no? He is a fool, pero ang ganda ng napangasawa. Ayun, inatake tuloy later on. Di bali na. Jesus means Savior. Okay? Christ is the anointed Messiah.
Lord means Panginoong sinasamba. Second, names also represent authority. Pag ang pangalan mo ay ganito, may authority ka. Sa ating Panginoong Yesus, pag sinabi natin in Jesus' name, may ibig sabihin yun eh. May ibig sabihin yun. As we will see later, hindi ito pang mantra o expression na pag sinabi mo na open sesame, biglang mabubuksan. Hindi po. Meron talagang authority ang ating Panginoong Yesus. Meron talaga siyang authority. Third, names represent a person's reputation. Ang kanyang karangalan, ang pagkakakilanlan sa kanya. Kitang-kita po natin ito sa reference ng ating Panginoong Yesus. In fact, ang unang prayer na itinuro ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay may kinalaman sa reputation ng Diyos. Our Father, who art in heaven. Ano yung kasunod? Hallowed be thy name. Maparangalan at may bukod. Matrato na banal ang iyong pangalan. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Basahin nga natin muli ang verse na to, mga kapatid, hanggang 10. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And then every tongue acknowledge or confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Nais ko pong tingnan natin ng glory ni Jesus sa dalawang area ng ating buhay at pananampalataya. Number one, Jesus has the highest glory in our salvation. Si Jesus, nasa Kanya ang pinakamataas na karangalan at kaluwalhatian ukol sa ating kaligtasan. Ukol sa ating kaligtasan. Ito po'y kitang-kita natin sa binasa natin kanina. Sabi po sa verse 7 and 8, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Itinuring niya ang sarili niya na napakababa. And being found in appearance as a man, siya'y nagpakumbaba ng todo at naging masunurin hanggang sa kamatayan at naging masunurin siya pati sa kamatayan sa krus. Tumutukoy po sa ginawa niyang pagliligtas sa atin, pagkamatay para sa ating kasalanan. Mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos. Siya'y naging tao. Kanyang isinuko ang lahat ng karapatan niya na pagiging Diyos. Diyos pa rin siya nung nandito sa lupa, pero hindi niya ginamit ang kanyang pagiging Diyos. Nakong hirap nun. Naku, huwag niyong subukan na ikaw ay magpanggap ka na ganito, wala kang pera, ay alam na mo naman, marami kang pera. Jesus denied Himself all those privileges. Ang ibig pong sabihin ng Jesus, Jesus is the Savior. The name Jesus means Jesus saves or the Lord is my salvation. Yun pong ibig sabihin ng Jesus. At yun ang kanyang pangalan, yun ang kanyang buhay, yun ang kanyang ministry. Magtataka po kayo, tingnan nyo rito, okay? Maraming mga verses, ginamit ang pangalang Jesus when it comes to eternal life, when it comes to salvation. Pakinggan po niyo, tingnan po natin, halimbawa po, ang favorite natin, Acts 4:12. Basahin nga po natin. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Ang kaligtasan hindi pwedeng hanapin kanino man. Sapagkat walang pangalang ibinigay sa balat ng lupa na pwedeng ikaligtas natin liban sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Maraming pwedeng magpanggap. Maraming magtuturo na nandun ang kanilang leader, yung pala'y kulto. But only Jesus can save. Jesus is the only way, there is no other. Jesus is the only name, there is no other name. Jesus only and only Jesus. Amen? Jesus only and only Jesus. Yun po ang kanyang pangalan. Kaligtasan, tagapagligtas. Walang ibang pangalan na pwede nating ikaligtas. Romans 10:13.
na isa sa favorite ng mga Bible study leaders natin. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Naku, kung sa Pilipinas pa, parang hindi ganong maintindihan yan eh. Kasi lahat tumatawag ng Lord, Lord, di ba? Hello? Sabi niya, Pastor, tumawag lang sa pangalan, save na. Kasi nga, yung pangalan ni Jesus, siya yun. Sa kanyang katauhan, sa kanyang pangalan, nandun ang kanyang ministry, nandun ang kanyang buhay, nandun ang kanyang ginawa. Siya po ang tagapagligtas. When you call on the name of Jesus, believing that He is the Savior, ikaw ay tunay na maliligtas. In fact, ang sabi ng Biblia, pati pagbabago ng ating buhay, pagpapatawad ng ating kasalanan, ay dahil lang sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi po tayong nagbabago ng buhay. Ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Yun po sinabi niya sa 1 Corinthians 6:11. And such were some of you, but you were washed, kayo'y nahugasan. You were sanctified, kayo'y naibukod. You were justified, kayo'y pinawalang sala. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mga minamahal na mga kapatid, ang binabanggit ni Apostol Pablo dito, sa Korinto. Una, binanggit niya yung katakot-takot na kasalanan ginawa ng mga taga-Korinto at ng ibang tao. Naku, basahin yung listahan. Manlulumo kayo. Bandang huli, makikita nyo para nandun din pa lang yung mga ibang kasalanan natin. Pero sabi niya, ganyan kayo dati. Pero ngayon kay Kristo at sa kanyang pangalan at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, nahugasan na kayo at napatawad na kayo at binago na kayo. And it is only in the name of Jesus that we receive the gift of eternal life. You will be surprised. Kung taga-Zion kayo at nakausap nyo ng mga leader ng Zion, sigurado ko ang isang verse na makikilala nyo ay 1 John 5:11 and 12. Okay, di ba? And this is the testimony that God gave us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who has not the Son of God does not have life. Alam ba ninyo na pagkatapos ng verse 12, ay may verse 13? Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi naman rocket science yun eh. Siyempre, alam natin yun, di ba? Pagkatapos ng verse 12, may verse 13. Tama ba yun? Kasi alangan naman lumukso sa verse 15, di ba? At yun po sinasabi ng verse 13. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Pag ikaw ay nagtiwala ng tunay sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, tumawag ka rito, dapat alam mo na may buhay na walang hanggan ka. Pero alam ba ninyo na ayon sa verse nito, posibleng ikaw ay may buhay na walang hanggan, pero hindi mo alam? Kaya sinasabi niya, kayong lahat na nagtiwala kay Kristo, tumawag sa kanyang pangalan, I want to tell you, you should know na may buhay na walang hanggan ka dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, yun pong pinakasentro. Who is Jesus Christ? Sino ba si Jesus? Ito po ang pinaka-importanting katanungan sa bawat buhay na nasa sanglibutan. Ito po ang pinaka-central issue na dapat sagutin ng bawat taong nabuhay, nabubuhay, mabubuhay sa sanglibutan ito. It is the most important issue anyone will ever face. Sino ba si Jesus? Saan ba siya galing? Ano ang kanyang ginawa? Yung kanyang ginawa ba ay mayroong impact sa buhay ko, sa buhay natin? Sa katapusan, mga kapatid, bawat isang taong nabubuhay sa mundo ay dapat i-confront ang katanungan, sino ba si Jesus sa akin? Hindi natin pwedeng takasan ang katanungan ito. Hindi natin pwedeng iwasan ito. Hindi natin pwedeng i-postpone, hindi natin pwedeng i-delay ang pagsagot dito. Hindi natin pwedeng i-obstruct.
Right now, bawat isa sa inyong nakikinig dito at sa mga manonood, mga kapatid, dapat yung tanungin ng sarili, sino ba si Jesus sa akin? Who is Jesus Christ to you? My answer is the Lord and Savior of the world, and He is my Savior and He is my Lord. Hallelujah. Jesus gets the highest glory, and He has the most fame because He is the Savior and our Lord. Pangalawa, di ba sa karangalan niya nadala ng kanyang pagliligtas? Jesus has the highest glory in our petition. Ang ibig sabihin, in our prayer. Okay? In our prayer. Jesus gets the highest glory. Tinatanggap niya ang pinakamataas na papuri at pagpaparangal at karangalan at kaluwalhatian sa ating pananalangin, sa ating pamamanhik, sa ating Diyos. Alam ko, maintindihan niyo to kasi madalas nating marinig ang pangalang in Jesus' name pag tayo'y nananalangin. Di ba? Kaya lang, masyado na tayong nasanay na pag narinig ang in Jesus' name o pag gusto nating marinig ang in Jesus' name sa bandang huli. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Di ba? Laging nagwawakas doon. Kaya kung minsan, pag mayroong isang tao na kasama sa group na nanalangin ng mahaba, hinihintay mo na yung in Jesus' name. Parang sinasabi mo, baka ilan ba matatapos ito? Pero pag sinabi niya yung in Jesus' name, ay, sa wakas natapos din. Akala mo yung pangalan ni Jesus. Akala mo yung pangalan ni Jesus ay pangtapos ng prayer. Di ba? Na maling-mali. I believe that in Jesus' name ay dapat gamitin. Pero alam nyo, may trivia. Tingnan nyo ang lahat ng dalangin. Kahit sa New Testament. Wala kang makikitang in Jesus' name. Okay? And yet, ganitong sinabi ng ating Panginoong Yesus. What do we really mean when we pray in Jesus' name? Okay? Tingnan mo muna natin ang John 14:13-14. Very great promise. Very powerful. Alam ko, nabasa nyo na ito, pero hindi nyo ganong napansin gaano kadakila ang pangako nito para sa iyo. And I will do whatever you ask in my name. Ang tindi. Whatever? Lord? Whatever? Pati ng jowa? Ibibigay mo? Sasagutin natin yun mamaya. Okay? And I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name, and I will do it. Blank check. Pirmado ni Jesus. Sinasabi rito, kahit ano, anything at all. Pag hiningi natin sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, gagawin niya. Siguro ang problem natin dito hindi yung pangako, kundi yung kondisyon eh. You pray in Jesus' name. So what does it mean to pray in Jesus' name? What does it mean to pray in Jesus' name? Nais ko pong i-highlight ang 5 katugunan. Ang 5 katugunan. Huwag kayong mag-alala, okay? Pag hindi na kayo nakikinig, titigil na ako. First, when we pray in Jesus' name, we are admitting the bankruptcy of our own name. Meaning, it is an admission. What do we mean? When you pray in Jesus' name, you are admitting there is no power to answer your prayers in any other name, including your name. Pag ikaw ay nanalangin sa pangalan ni Jesus, inaamin mo na ikaw ay walang magagawa kung pangalan mo rin lang gagamitin mo. That you are bankrupt.
Sa iyong pangalan, kahit aling pangalan ang gagamitin mo, walang bisa ayon sa pananalangin. Ang meron lang bisa ay ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Yeah. Yung aming apo, si Kemi, masyadong observant. Last year ang expression niya, minemorize niya yung tandang-tanda niyang sinasabi ng kanyang lola, ng kanyang lolo, ng kanyang mami. Anong lagi sinasabi ni mami? Ay, nako. Yan ang sinasabi niya. At least may alam siyang Tagalog. Si lola, wag na lang po. Hindi ko ma-pronounce eh. Kasi gumagawa siya ng iba't ibang expression para i-welcome ang kanyang apo gumagawa ng ibang music na hindi ko maintindihan. Pero memorize po ni Kemi. Si Lolo, anong laging sinasabi? Alam niyo ang sagot niya? This I pray in Jesus' name. Alam niyo, kung pwede mo rin lang tugunin ang dalangin mo, ba't ka pa mananalangin? Bigyan ko kayo ng challenge. Starting tomorrow, manalangin ka sa iyong pangalan. Okay? I mean, manalangin ka sa Diyos, pero gamitin mo ang pangalan mo. I come to you in my name. Gusto ko ito, gusto ko yun. Bigay mo sa akin. After 1 week, tingnan mo, alam na, bankrupt ka na. Because we can only come to God in Jesus' name. Secondly, what do we mean when we pray in Jesus' name? We identify with the person of Jesus Christ. It is a confession and identification. When you pray in Jesus' name, you are confessing your faith and that Jesus Christ is the only way to God. Pag ikaw ay nanalangin sa pangalan ni Jesus, iyong inihahayag na nagigipag-isa kay Kristo, na sinasabi mo, I am coming in Jesus' name, sapagkat si Kristo ay nasa akin, ako'y na kay Kristo, kaisa ko kay Kristo, at talagang kinikilala ko na siya lamang ang daan para makalapit ako sa iyo. It's a confession and identification. Wala pong ibang pangalan. Pero pag ikaw ay gumamit na ng pangalan ng Panginoong Yesus, parang sinasabi mo, ako'y anak ng Diyos, sapagkat ako'y na kay Kristo, si Kristo'y nasa akin, naniwala na ako ng tunay, tinanggap ko na siya sa aking buhay. Amen? So magandang gamitin yun. Number 3, we pray, when we pray in Jesus' name, we pray in the authority of Jesus. We pray in His authority. In other words, it is a recognition. It is when you pray in Jesus' name, you are acknowledging that His name is the supreme name and authority in the universe. Pag ikaw ay nanalangin sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, kinikilala natin ng kanyang pangalan ay ang pinakamataas na pangalan sa lahat ng mga pangalan. At siya ang pinakamakapangyarihan sa buong sanglibutan, in the whole universe. Nasa kanyang authority. In other words, when I pray in Jesus' name, ang ating amang nasa langit at lahat ng angels na nandun sa langit, tatahimik yan, makikinig sila. Because kilala nilang pangalan, kilala nilang authority ng ating Panginoong Yesus. Amen? Talagang alam nila. Kaya totoo yung sinasabi natin, malakas ka sa langit. Because of the name of Jesus. Diba? Subukan nyo to. Pag may kumatok sa inyong bahay, gabi, isang lalaki, at sinasabi, pagbuksan mo ako, sasabihin natin, sino ka? Ay, ako si Joseph. Joseph who? Wala ka namang kasambahin na Joseph eh. Wala ka namang kaibigan na Joseph. Liba na lang kung taga-Sayon ka, sigurado may kilala ka. Diba? Pero pag sinabing nandun, naka-uniform, open the door in the name of the law. Magbubukas ka. Sapagkat nandun ang authority ng batas.
ng kapangyarihan ng Pilipinas. So pag tayo lumapit sa Diyos, nanalangin tayo, Father, I come to you in the name of your Son, Jesus. Sinasabi mo, dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, pagbubuksan ako ng Diyos, tutugin niya aking dalangin, pakikinggan niya ako because of the authority of that name. Amen? And we will get more of that sa authority. Sa next message, huwag kayong mawawala. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala sa susunod. Mag-invite ka pa. Sabihin mo ha, yung iba sa inyo mawawala na, pagkatapos di pa mag-i-invite, di ba? Pero yung iba sa inyo, mag-i-invite pa kayo. Di ba? And then, when we pray in Jesus' name, we pray, we are submitting to His will. Tayo'y nagpapasakop sa Kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay ganap, ang kalooban ng Diyos ay katanggap-tanggap, ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti. Siguro itong medyo critical na bahagi, Kasi kanina, whatever you ask in my name, I will give it to you. Ngayon pala may kondisyon. Dapat ayon sa Kanyang kalooban. Sabi niyo, Pastor, parang anticlimax Parang ang taas-taas na ng kinalalagyan ko nung iniisip kung whatever I ask in His name. Meron pa palang according to His will. Dito nagkakaproblema ang maraming Kristiyano. Di ba? This is where we meet our problem. It is submission. When you pray in Jesus' name, you are submitting your will to His will because He knows what is best. Pag ikaw ay nanalangin sa Kanyang pangalan, pinapasakop mo ang iyong kalooban, ang iyong wish sa Kanyang kalooban, sapagkat alam mo, ang kalooban ng Diyos ay mas mabuti. God knows what is best. Do you believe that? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam nyo, pati ang ating Panginoon Yesus, nag-submit siya sa kalooban ng ating Ama. Nung hirap na siya, dadalhin na siya sa krus. Nanalangin siya. Sana lumipas na ang saro ng pagtitiis na to. Pero sabi niya, nevertheless, not my will, but your will be done. Kumusta kayo mga kapatid? Marami pa kayong mga dalangin na kung titingnan ninyo sa kaibuturan ng inyong puso, alam ninyo na naku, hindi ko dapat hiningi yun. Pero alam naman natin, kadalasan ang tugon ni Lord sa ating mga dalangin ay merong yes, merong wait, merong no. Di ba? Alam ba ninyo yung no ay very valuable? Sa mga nag-attend ng ating Q&A last time, lagi nilang sinasabi, oh, salamat kay Lord, hindi lahat ng dalangin natin ay tinutugon. Di ba? Yung mga ibang tao sa Biblia, si Elijah, sila Job, gusto ko nang mamatay. Huwag niyong idalangin yun, ha? Hindi ko garantiya na hindi tutugunin ni Lord yun. Pero we thank God na may ganon. Pero, alam niyo, ang garantiya sa katugunan sa ating madalangin, pag-ayon sa Kanyang kalooban. When the delight of God is your delight, when the pleasure of God is your pleasure, when the honor of God is paramount in importance to you, that's the will of God. And number 5, this is the last. We are representing His reputation and His interest here on earth. Representation. When you pray in Jesus' name, you are asking that God's reputation be enhanced through the answer to your prayers. Pag ikaw ay nanalangin sa pangalan ng ating Panginoon Yesus, inihiling mo sa Diyos, no Lord, pag tinugon mo ito, lalo ka pong mapaparangalan, lalo kang matatanyag, ipagdiriwang ka namin, we will celebrate you, people will make you famous when you answer these prayers. Is that the desire of your heart? To make His name famous when He answers our prayers. I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. Ayun pala Pag tinugon niya tayo, mapaparangalan talaga si Lord.
So this is not about asserting your own desire. This is about thinking, ano ba ang dapat mangyari sa akin na talagang magpaparangal lagi sa ating Panginoon. Amen? Ang ibig sabihin, if it is according to His will and according to His reputation and glory, calling on the name of the Lord means asking, hinihiling mo yung mga bagay na ayon sa Kanyang karakter. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, pakinggan nyo mabuti ito. Kung ayon sa Kanyang karakter, ayon sa Kanyang kalooban, you cannot lie and steal in Jesus' name. Okay? You cannot ask God to bless adultery in Jesus' name. You cannot ask God to bless your sin in Jesus' name. You cannot swear in Jesus' name. Hindi ka pwedeng sumumpa sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Hindi mo pwedeng hilingin sa Diyos na pagpalain ang iyong galit in Jesus' name. Hindi mo pwedeng hilingin sa Diyos na pagpalain ka in Jesus' name when what you are doing is not giving glory and it is not according to the will of God. To pray in Jesus' name is to pray according to the will of God. Is to pray na lalong lumawak ang kaharian ng Diyos sa pamagitan ng pagtugon niya sa iyong dalangin. Na lalo siyang maparangalan sa ating buhay. He can give you the biggest things. He can give you the smallest things. But the point is, pag binigay niya sa iyo, talagang karangalan niya ang may tataas, ipagdiriwang ang kanyang pangalan, pag ibinigay niya at tinugon niya ang iyong mga dalangin. That's why we always need to pray in the name of Jesus. Sapagkat gusto natin ang buong sanglibutan malaman nila na makapangyarihan ang ating Panginoong Yesus. Ng kanyang kalwalatian ang pinakamataas. Na isang araw, every knee shall bow. Ngayon po, lahat tayo lumuluhod, tayong mga anak ng Diyos, tayong nakakilala. In the future, darating ang panahon, maraming luluhod sapagkat wala na silang magawa. Lantad na kung sinong Panginoon na tinanggihan nila noon pa. Mas magandang lumuhod ngayon na kilala mo siya kaysa in the future na paluhod ka dahil takot ka na. Mga kaibigan, there is power in the name of Jesus. There is glory in the name of Jesus. The name of Jesus is above every name. The name of Jesus is the most famous of all names. The name of Jesus has authority over everything na pwede nating ma-encounter sa ating buhay. Live, pray in the name of Jesus. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Mga kaibigan, mga kapatid, pinagkatawala ng Panginoon sa atin ang kanyang pangalan. Pero pwede mong maipakita na ikaw ay nagtitiwala sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kung sa oras na ito, lalo mong kikilalanin na walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon Jesus. Na walang kapatawaran liban sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pero ngayon pwede mong i-declare, ako'y anak ng Diyos, ako'y may buhay na walang hanggan, ako'y pinatawad. Dahil ako'y nanampalataya sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. And maybe sa oras ding ito, pwede nating tingnan ang ating sarili. Meron ka bang layunin sa buhay na kontra sa pangalan ng ating Panginoon Jesus? Meron bang karibal sa puso mo ang ating Panginoon Jesus? Pwede sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, ikaw lamang kinikilalang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat. Lahat ng resources ng langit ay pwedeng ibigay sa akin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tanggapin niyo, Panginoon, ang lahat ng papuri. Lahat ng pagsamba. Lahat ng parangal. Dahil lang yung mga anak ay nagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Kung mayroong isa dito, Panginoon, o dalawa, na marahil hindi pa nila kilala ang aming Panginoong Yesus bilang Panginoon at tunay na tagapagligtas, sa oras na ito, dalangin ko, they will say, Jesus, you are my Savior, you are my Lord, and there is no other.
We give you praise and glory in Jesus' name. Amen and amen and amen.